Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. O eto na po ang hinihiling ng ating mga kababayan na bumaba na ang Pangulo bilang kalihim ng Department of Agriculture. Kanina lamang, mga ka-PL, opisyal na pong ipinalit ni Pangulong Bongbong Marcos si Francisco Laurel bilang bagong kalihim ng Department of Agriculture. May video po tayong panunuorin. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at makiklik na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan. Palike naman po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo. O eto na ho ang video, mga ka-PL. Panuorin na po natin. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Good morning. Ikaw, maybe you should join me up here. Alika, samahan mo ko para... good morning, ladies and gentlemen. We're trying out a new setup, for this very important occasion, I have just administered the oath of office for the new Secretary of the Department of Agriculture, Francisco Laurel, who is standing here next to me. And this is because it is time that we have found somebody who understands very well the problems that agriculture is facing. And the reason for the timing, I'd like also to put a little background to it. The reason for the timing is that now we are confident, Secretary Kiko and I are confident that we have a fair understanding, a good understanding of what it is that needs to be done. What are the problems? And the reason that I held on to the position of Secretary of Agriculture was that I truly believed, and I think I was proven right, that there are many things that only a president could do. And the problems were so important and were so deep that I felt that the authority, please sit down, that the authority and the, I suppose, moral suasion of a president was necessary for us to be able to figure out, and it really was. Agriculture is a much more complicated thing than most people understand. But we have come to that point where we have a very good idea of where the problems lie, and what we need to do to solve those problems. So before I go any further, perhaps I would like to ask our new secretary to say a few words. Hello. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Francisco T. Laurel Jr. Buong puso ko pong tinatanggap ang hamon ng ating mahal na Pangulo na maglingkod bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang tiwala at sa pagkakataong binigay sa akin na makapagsilbi sa sektor ng agrikultura. Bilang kinatawan ng Pangulo, layunin ko na ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain at programa sa sektor ng agrikultura. Sa mga darating na araw, ilalatag ko sa inyo ang mga plano ng kagawaran ng agrikultura in coordination with our President. Pangunahing adhikain ko
ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Susi dito ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura kasabay ng pagpabubuti sa kapakanan ng mga kapatid nating magsasaka at mangingisda. Ating sisiguraduhin na sila ay makikinabang sa mga bunga ng kanilang pagod at pagsisikap. Malapit sa puso ko ang mga kapatid nating magsasaka at mangingisda dahil personal kong natunghayan ang mga hirap at pangarap nila. Asahan po ninyong laging bukas ang aking tanggapan para sa inyong lahat. Handa akong makinig at makatrabaho kayo. Higit sa lahat, ako ay handa na magtrabaho para sa inyo. Lubos po ako naniniwala na kaya nating mapalago ang produksyon ng ating agrikultura sa tulong ng ating Presidente. Ngunit hindi ko ito kakayanin mag-isa. Kailangan ko ang tulong at pakikiisa ninyo at ng buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap at suporta. Mabuhay ang kagawaran ng agrikultura, mabuhay ang mga magsasaka at mangingisda ng Pilipinas. Salamat. Ayun na nga, mga ka-PL. Ulitin ko sa mga bagong pasok, siya po si Francisco Laurel, ang bagong kalihim po ng Department of Agriculture. O eto na, sa mga humihiling na Mr. President, bumaba ka sa pagiging kalihim ng Department of Agriculture. O eto na, ibinigay na po sa inyo ng ating Pangulo kasi wala kayong tiwala sa ating Pangulo eh. Kung ako lang, okay na ako sa Pangulo eh. Marami na po siyang nagagawang maganda sa DA eh. Pero, dahil nga sa kahilingan ng karamihan, lalo na nitong mga kritiko niya, ayan. Napakabuti po ng Pangulo sa inyo pinagbibigyan kayong lagi sa kagustuhan ninyo, ibinigay na sa inyo. Bumaba na po ang Pangulo at ipinalit nga si Francisco Laurel. Mga ka-PL, mismong ang Pangulo na po ang may sabi na napakahirap po ang pagiging kalihim ng DA. Hindi umano madali, sabi ng Pangulo, na hindi po naiintindihan ng ating mga kababayan. Ngayon, ipanalangin po natin ang bagong kalihim ng DA. Sana magampanan niyang maigi. Mapunan niya ang mga pagkukulang o kakulangan sa ating bansa. Hindi man 100%, kahit papaano. Sana malagpasan niya ang mga magagandang nagawa ng ating Pangulo. Malagpasan niya man lang. Okay na tayo dyan. Huwag na ho tayo mag-expect ng perfecto, no? 100%. Huwag na ho. Kasi pag umasa ho tayo sa ganyan, masasaktan lang po tayo eh. Importante ho dito, tulungan natin itong mama sa pamamagitan man lamang po ng maintim na panalangin para po sa ating bansa rin at tayong lahat din ang makikinabang. Ganun lang. Okay? Ano pong masasabi ninyo sa bago nating kalihim ng DA? At ayon pa nga pala sa Pangulo, mga ka-PL, bago ko po makalimutan, kilalang kilala ni Pangulong Bongbong Marcos itong bagong kalihim ng DA. Kaya siya ang napili ng Pangulo na ipalit sa kanyang pwesto. Ayan. So, pagkatiwalaan po natin itong mamang ito na si Francisco Laurel. Okay?
hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.